Isang matinding revelasyon ang gumulantang sa publiko ngayong araw matapos isiwalat ni Vice Presidente Inday Sara ang umano'y video ng paggamit ng iligal na droga ng mag-asawang Pangulong Ferdinand Kuting Jr. at unang ginang Lizata Nasmax. Sa isang press conference, maring tinukoy ni VP Sara ang nasabing video bilang hindi makaikailang ebidensya ng katiwalian at iligal na paggamit ng gawain sa loob mismo ng pinakamataas na posisyon sa gobyerno. Ayon sa kampo ng Vice Presidente, ang video ay bahagi ng mas malawak na imbestigasyon na isinagawa ng mga independent grupo at dating kaalyado ng administrasyon. Dahil dito agad na umaksyon ang Korte Suprema upang repasuhin ang nilalaman ng nasabing ebidensya. Ayon sa ilang hukom, kung mapapatunayang totoo ang laman ng video, maaaring itong magresulta ng paghahain ng kasong kriminal laban sa Pangulo at unang ginang. Samantala, nananatiling tigom ang Malacanang sa isyu at hindi pa nagbibigay ng pahayag ang mag-asawang bangag. Nagpahayag naman ang ilang senador at kongresista ng suporta sa isang patas na proseso ng imbestigasyon at nananawagan sa Korte Suprema na pairalin ang katanungan anuman ang kalalabasan ng kaso. Patuloy ang pagbabantay ng sambayanan sa mga susunod na hakbang ng pamahalaan. At yan nga ang balitang ating pakakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihitang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Ebidensya ay nilabas na ni Vice President Sara Duterte. Naku, matagal-tagal na rin ho nating inaabangan itong ebidensya na to, ang natatanging alas ng mga Duterte. At ito yung panibagong pasabog ni Amy Marcos na itong si Araneta at Romualdez lamang daw po ang nagkokontrol kay Marcos Jr. Tas itong banat ni President Sara Duterte, President ni Vice President Sara Duterte kay Marcos Jr. Dami natin mga pag-uusapan ngayon. Maunahin muna natin yung kay Amy Marcos. Ayun ako, Amy. Stress na kami sa'yo, Amy. Hindi namin talaga kung ba't ka naggagawa ng ganyan. Ewan ko ba dito kay Amy Marcos? Di alam nyo, yung panibagong pasabog na naman ni Amy Marcos mapatungkol sa di umano na kontrolado daw ni Lisa Araneta Marcos at ni Martin Romualdez si Marcos Jr. Matagal na ho naming alam yun. Matagal na ho po naming alam yun. Paulit-ulit na nga namin sinasabi dito nga sa video namin na kinokontrol nga si Marcos Jr. nang magpinsan ba sila? Baka sila yung magjowa, charot. Matagal na ho natin, di alam nyo, obvious naman na talaga na isa ang si Lisa Araneta at itong si Martin Romualdez sa mga nagko-control or nagko-command sa mga nangyayari ngayon sa bansang Pilipinas, lalo na yung mga kagustuhan nilang mangyari. Di ba nga, sabi ko nga sa inyo, may panaginip ako na dinuduro daw yung KOJC, yung mga property ni Pastor, parang minamine, parang nanonood lang ng live selling, tapos tinuturo mine. Akin yan. So talagang obvious naman na talaga, kahit hindi ho sabihin ni Amy Marcos itong mga ganitong bagay, talagang obvious naman ho talaga na hindi natin talaga tukoy or hindi natin masasabing 101% na presidente natin si Marcos. Kasi nga maraming kumukontra, maraming tinatawag na maraming nagsusulsul. At sinabi na rin niya ni Pangulong Duterte, di ba nga payo ni Pangulong Duterte kay Marcos Jr. na huwag magpapaniwala sa mga bumubulong sa kanya. Alam naman na natin kung sino yung mga bumubulong na yun.
Tsaka ito pa, yung ginawa ni Amy Marcos ngayon, halatadong pinagtatakpan niya yung kanyang kapatid. Alam nyo, bali-balik ta rin niya yung mundo. Presidente pa rin si Marcos Jr. at siya pa rin yung nagpapatupad ng mga kaguluhan, kung ano man yung kaguluhan na nangyayari sa Pilipinas ngayon. Katulad na lang yan, yung sa kay OJC. Yung paglusob sa kay OJC, kapag ginusto ni Marcos Jr. na wag na itigil yun, antimano na patigil niya na yun. Katulad na lang yan yung pagdakip or pagkidnap kay Pangulong Duterte at dinala sa ICC sa Netherlands. Kung gugustuhin ni Marcos Jr., talagang automatic po na na mahihinto po yung kaganapan na yun. Kaya wag niyo po kaming gawing tiyangars. Oo, hindi po kami hindi na bago sa amin yan, Senator Amy. Ito naman to Senator Amy, yung pasabog mo luma na para sa amin. Hindi. Oo, okay sana kung okay sana kung noon pa lang, Senator Amy, sinabi mo na yan. Halimbawa, nung umpisa pa lang. Tapos, kung sinabihan mo sana ang kapatid mo na magpa-hair follicle test, maganda sana ho yun. At maganda rin sana kung yung mga kaso-kaso mo na ipinapataw kala Remulla, kala Torre, pinataw mo yan sa kapatid mo, okay din sana. Kaso, alam mo, Senator Amy, medyo pasensya na ho pero ang labo mo talaga. Malabo ka pa po sa sa ginataang pusit. Samantalang, syempre, speaking of Amy Marcos, eto, may papanoorin ho tayo dito na sinabi ni Attorney Sal Panelo na wala nang naniniwala kay Amy Marcos kahit ano pang gawin nito. So ito po, panoorin po natin. Nagbabalat kayo. Ganito inilarawan ni dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo si re-electionist Senadora Amy Marcos. Anya, ilang ulit na nitong ipinakita ang pagiging taksil sa prinsipyo at pagsakay sa kung kanino mang administrasyon na kanyang mapakikinabangan. Bakit maniniwala kami sa'yo? Nagpapakita ka, una, di ba, kinokontra mo yung kapatid mo. Pagkatapos, nagkandara pa ka na itaas ang kamay mo para maging kandidato senador ka sa alyansa. Pagkatapos, biglang nung makita mong delikado ng administrasyong alyansa, lumipat ka na naman. Madali sabi, namangka ka sa dalawang ilog. Hinimay pa ni Panelo ang tila katahimikan ng senador. Totoo yun nung panahon na sinisita-sita ni Amy Marcos na si kapatid niya. Kaso, ang nagulat tayo, biglang nagpataas siya ng kamay kay Marcos. Kaso, naramdaman ni Amy Marcos na medyo tumagilid yung alyansa Bagoong Pilipinas. Kaya ang ginawa niya, todo pasikat siya sa kampo ng mga Duterte. Alam niyo yung mga ganyang gawain, hindi dapat talaga yan maging senador. Ang hirap po niya kasi unang-una, kapatid pa rin ni Marcos Jr. yan. Hindi talaga natin maaasahan na kakampi natin yan. Bali-balik ta rin yung mundo, kakampi niya pa rin yan, kakampihan niya pa rin yung kapatid niya. Sa mga panahong mas kinakailangan ang kanyang tinig, lalo na nang hindi makapasok si Vice President Sara Duterte sa Villamor Air Base para bisitahin ang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nung inaresto si Pangulong Duterte sa Villamor Air Base, yung kaibigan mong Inday Sara, hindi pinapasok. Anak na, abogado pa. Si Bongo hindi rin pinapasok. Nasaan ka nun? Bakit wala kang ime? Bakit hindi ka nagsalita na laban sa ginawa ng iyong kapatid, laban sa gobyerno nito? Tama, yun. Totoo yun. Bakit wala ka nung mga panahon na yun, Senator Amy Marcos? Kung talagang concern ka sa mga Duterte. Kasi senador ka, pag pinasok mo si Tory, walang magagawa yun. Tana ate ng boss ni Tory yun. Ha? Ngayon, kaya wala kang nagawa kasi nga, unang-una, hindi mo talaga din kayang kontrolin yung kapatid mo. Pangalawa, takot ka sa kapatid mo. Pangatlo, mas loyal ka sa kapatid mo. Yun ang totoo. Kaya tigil-tigilan mo kami sa mga ganyang chupulangkot baby kumun mo, ha? Tumahimik ka. Nung makita mong bumabagsak ang rating mo, ayun, bigla ka nang lunsad ng Senate investigation. Wala namang kailangan tuklasin kasi alam na nating lahat.
Oo, Hindi tama. rin pinalampas ni Panelo ang tanong na matagal nang lumulutang. May katotohanan nga ba ang isyong kinakaharap ng kanyang kapatid na si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. patungkol sa umano'y paggamit ng iligal na droga? Lumaki kayong pareho, pagkasama kayo. Kaya ikaw lang ang nakakaalam kung talagang drug addicted yung kapatid mo. Ibig nilang marinig sa iyong bibig. Totoo ba o hindi? Pero nanahimik ka rin. Hanggang ngayon ay tahimik ka. Paano ka paniniwalaan? Hindi lang kay Senadora Amy Marcos umalma si Attorney Panelo, maging ang dalawang batang kongresista, sina Representative Zia Alonto Adyong ng 1st District ng Lanao del Sur at Representative Francisco Paulo Ortega ng 1st District sa La Union, ay tinawag niyang mga politikong isinuko ang dangal kapalit ng kapangyarihan. Mahusay magpahayag sana. Pero mali. Mga dispalingado lahat ang kanilang mga pahayag laban sa mga Duterte. At itong dalawang ito, natatandaan ko, nagsisisiksik ito, nag-aalleluya si Presidente Duterte. Oo, tama yan. Ng administrasyong Duterte. Oo, tama ho yan, no? Noong mga panahon na yun, isa yan, si Adyong sa mga sinuportahan ni Pangulong Duterte. Kaya nga nandyan yan nahalal ngayon. Di, eto wala naman kasing tutusin, hindi naman kami, hindi sasamahan loob namin ng mga Duterte supporters. Halimbawa, kung talagang may nagawang mali, si Pangulong Duterte at mismo si Pangulong Duterte na mismo nagsasabi na kasuhan niyo ko kung may nagawa akong mali. Pero hanggang ngayon, nadala siya sa Netherlands, wala namang isinampang kaso dito sa Pilipinas. Tsaka, unang-una, katulad niyan kay Vice President Sara Duterte, yung 125 million na confidential fund, kung sana, kung pati yung 2 billion or 4 billion na confidential fund ni Marcos Jr., hinalungkat nyo din, di okay din sana, di ba? Walang problema dun. Kaso, nakatuon lang kayo ng nakatuon sa mga Duterte, so ano pa bang aasahan nyo sa amin? Sa madaling salita, kayo ay talagang tinatawag na attack dog ni Marcos Jr. O nga pala doon sa mga nagko-comment na ba't hinihingal ako, delikado na ako, hindi ako hinihingal Sadyang malakas lang yung ng mic ko. Alam nyo, pag naayos na yung mic ko, wala na yung maririnig na hingal. Siyempre kapag hihinga, sino ba naman tao na kapag nagsasalita hindi humihinga? Hindi namatay ako dito. Pagkatapos ngayon, dahil iba na ang administrasyon, wala. Binenta na nila ang kanilang mga sarili. At kinukontra kahit na mali, sige pa rin sila. Matatanda ang sinabi ni Adyong na itigil na raw ni VP Sara ang ginagawa umanong shaming campaign, habang si Ortega naman ay binatikos ang pangalawang pangulo dahil umano sa pananahimik nito sa kabila ng pang-aangkin ng teritoryo ng bansa. Sa dulo, iginiit ni Panelo na ang ganitong mga uri ng politiko na tila mabilis makalimot, mabilis magpalit ng kulay ay hindi raw dapat pagkatiwalaan ng bayan. At para sa kanya, ang pananahimik sa oras ng krisis ay hindi tanda ng respeto, kundi pagtataksil. Tsaka paulit-ulit na yung about sa West Philippine Sea. Kung tayo na kapag halimbawa na talagang wala na tayong kahagaw dyan, anong magiging impact niyan? Unang-una yung mga mangingisda nga Noong panahon ni Pangulong Duterte, malaya daw sila makapangisda dyan, hindi daw sila ginigipit ng mga Chinese. Nung umepal na si Marcos, eto na, hindi na sila makapangisda dyan. So ibig sabihin, mas maganda pa rin nung panahon ni Pangulong Duterte. Anong inyo na parang pakinabangan nyo, mas makikinabang ang mga politiko kaysa sa mga ordinaryong Pilipino sa West Philippine Sea. Tanga ka. So ano ay susunod natin na panoorin panoorin ho natin tong video na to, no? So panoorin ho natin ito. Sunod natin to. Pasok. Ilang araw na lang bago ang botohan sa Mayo 12, muling nanawagan ang PDP laban sa publiko na huwag basta-basta kalimutan ang sinapit ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kamay ng gobyernong Marcos Jr. na matindi ang pagbatikos ng partido sa marahas na pagtrato sa dating Pangulo na hinusgahat ipinagkanulo sa kamay ng mga banyaga ng walang due process. Si Paul Montibon magbabalita.
Diretsahang sinabi ng mga kandidato ng PDP laban Duterte slate na hindi madali ang sinasapit ng bansa ngayon dahil sa lantad na paglapastangan ng administrasyon sa mga individual, grupo at sektor na hindi nito kaalyado. Una nang nakaranas ng panggigipit ang The Kingdom of Jesus Christ, partikular na ang spiritual leader nitong si Pastor Apollo C. Quiboloy. Hindi nagtagal, isinunod na nila si dating Pangulong Rodrigo Duterte na iligal ay inaresto't dinala sa The Hague, Netherlands. Maliban pa dyan ay patong-patong rin ang mga isyu ng korupsyon sa ilalim ng gobyernong Marcos Jr. Mga usaping pilit itinatago sa likod ng mga propaganda. Kaya naman, giit ng PDP laban Duterte slate sa publiko, huwag kalimutan ang mga sugat na idinulot ng mapang-abusong gobyerno tulad ng pagsalaula sa konstitusyon, lalo na ang paglabag sa karapatang pantao ng maraming Pilipino. Nakita natin lahat, nasaksihan natin ang pagmamalabis ng kasalukuyang administrasyon kung paano nila sinalaula ang ating saligang batas, kung paano nila yinurakan ang karapatang pantao ni Tatay Digong. Siya'y kinaladkad, hindi siya sang-ayon, labag sa kanyang kagustuhan. Subalit, ang ginawa nila sa kanya ay hindi natin maaaring kalimutan. Huwag ninyong kalilimutan kung paano trinato si Tatay Digong. Siya ay ginawang mistulang handog, mistulang alay at ipinagkanulo sa kamay ng naglalaway na banyaga diyan sa ICC. Mariinding nananawagan si Attorney Vic Rodriguez na magkaisa ang mga Pilipino upang ituwid ang mga mali ng kasalukuyang administrasyon. Anya, tila walang ibang inaatupag ang gobyerno ngayon kundi supilin at pahirapan ang mga Duterte na itinuturing nilang tinik at balakid sa kanilang politikal na interes. Nanganganib din ang posisyon ng pangalawang Pangulo dahil sa huwad na impeachment complaint laban sa ating pangalawang Pangulo. Kinakailangan natin ng tulong ninyo. Mga kababayan, kinakailangan natin ng sapat na bilang, kinakailangan natin ng sapat na numero, kinakailangan natin ng sapat na dami sa Senado. Kanya pakiusap po sana, tulungan ninyo, vote straight Duterte on May 12, 2025. Di, alam nyo, ito totoo yung sinata. Talagang dami talagang purpose nitong Duterte na to. Sobrang dami una-una yung sa impeachment kay Vice President Sara Duterte na may hintuho yun. Pangalawa, yung kahilingan at yung kagustuhan natin na maging maayos na yung Senado. Alam nyo, itong mga Duterte senatorial candidate, ito na yung mga salang-sala. Katulad na lang yan, si Attorney Lambino, matagal nang kasama ni Pangulong Duterte yan. Halos lahat naman lalo na si Pastor Apollo C. Quiboloy na kauna-unahang best friend, kaibigan ni Pangulong Duterte, spiritual advisor pa ni Pangulong Duterte yan, si Pastor Apollo C. Quiboloy, na talagang may kita nyo na hindi talaga gagawa ng hakbang na para, alam mo yun, na yung corruption, kasi una-una corruption, hindi na kailangan mangurap ni Pastor Apollo C. Quiboloy sa kaban ng bayan dahil ito isa, bastante na sila. Bastante na sila dun sa KOJC. Sobrang yaman po kung ng KOJC, kung inyo pong malalaman, no. Sobrang yaman na po ng KOJC, kaya hindi na kailangan pa ni Pastor na magnakaw pa para sa kaban ng bayan natin. Talagang nandyan siya para ayusin, kasi tignan nyo ngayon, wala na sa ayos, wala sa libel, wala sa tamang proseso or tamang agos ang nangyayari dyan sa Senate. Hindi nga natin alam kung sino makakampi na natin dyan. Diba? Hindi natin alam kung sino talaga yung kasi kung ang Congress nga ay talagang nakontrol, paano pa yung Senate? Hindi katulad na kapag nakapasok yung 10 Duterte, at least meron tayong 10 Duterte senatorial 10 senador na talagang masatawag mo na 101% na legit para sa mga Duterte. Eto nga, speaking of mga senador, may pag-uusapan tayo dito na ito rin sinabi din ni inaasahan na magtatagumpay na alam nyo, sa totoo lang
Hindi naman nung sa pag-ano. Pero pag sa oras na etong Duterte senatorial candidate, hindi natin to mahihalal lahat. Talagang sobrang laking lungkot nito kay Pangulong Duterte. Dito niya mapagtatanto na parang hindi na talaga natin siya pinakikinggan sa oras na hindi ito mahihalal. Kaya ito, panoorin niyo po. Naniniwala ang PDP laban senatorial candidates na may malaking tsansang manalo ang kanilang grupo ngayong darating na halalan. Tuwing may pagtitipon ang partido, ramdam daw nila ang mainit na suportang ibinibigay ng mga tao sa kanila dahil kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya naman nila ang panalo ng Duterte ay alay nila para kay Tatay Digong. Si Paul Mutibon ang magbabalita. Kahit saan sa Pilipinas, kapag PDP laban ang mag-organisa ng mga rally, walang lugar na hindi napupuno ang venue. Walang panahon na hindi dinodumog ang grupo, lalo na kapag andyan ang senatorial candidates ng partido. Ibig sabihin nito, sa kabila ng mga paninira at planong pabagsakin ang mga Duterte, nananatili pa rin ang lakas, impluwensya at karisma ng grupo sa publiko. Para sa PDP senatoriables, ramdam nila ang init ng suporta ng mga tao kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at sa mga iniindorso nitong kandidato na kumakatawan sa kanyang mga adhikain para sa bansa. Kaya naman ang tagumpay-an nila ng PDP Duterte senatorial slate ngayong panahon ng kampanya hanggang sa Mayo 12 ay alay nila para sa dating Pangulo na ngayoy bigong makasama, makapiling ang mga Pilipino dahil sa pag-abandona ng gobyernong Marcos Jr. sa kanya at inihain sa kamay ng mga dayuhan. The results, dedicated ito para sa kanya. Yan lang masasabi ko sa kanya. We are working hard in your honor, sir. Dahil kung wala kami dito. So ito, tuloy ang aming pagsusumikap para yung Duterte brand of leadership, Duterte brand of service, Duterte brand of pakikikapwang tao ay aming itutuloy po, sir, kahit na wala ka dito. Tandaan po natin, pagpasok nyo lang po sa Lunes, pag sa inyong pagboto, tandaan nyo lang po si Tatay Digong na nagserbisyo po sa atin sa 6 na taon. Mas nakakalakad ba ang ating mga anak dyan na hindi nasasaktan at nababastos. Ginawa niya po ang lahat para sa bayan. Nagsakripisyo po siya. Para naman sa isa sa mga kilalang political vlogger at SMNI anchor na si Banat Bay, kung nais ng publiko na maibalik ang pamumuno ng mga Duterte, dapat makinig ang mga ito sa payo ng mas nakakaalam sa takbo ng politika sa bansa, si dating Pangulong Duterte. Naniniwala si Banat Bay na may malalim na mensahe ang pakiusap ni Duterte sa pagboto sa 10 mga kandidato nito. Ako, Duterte lang. Bakit? Kasi pag binigyan mo pa ng tsansa yung iba, maghahabulan yan dun sa ilalim. At baka mawala pa po yung Duterte. Para sa akin po, ginagalang ko po ang sinasabi ng ating Vice President. Pero kung kahit itatanong nyo sa mga eksperto, ayan po diniscuss ko sa aking vlog, pag tayo ay nag-block voting, mas malakas yung 10 pag hindi na tayo bumoto ng iba pa. So para sa akin, Duterte lang. Ako naniniwala talaga na posible ang ating ninanais na pagbabago kung dito sa Duterte nating mga maihahalal sa Senado. Sa kabilang banda, hindi inaasahan ng PDP laban ang mainit na pagtanggap ng mga taga-Luzon sa kanilang grupo kahit hindi na personal nakasama ang dating Pangulo. Sobrang saya ng taong bayan. Libo-libong tao ang tumalo. Di man natin ini-expect na darating sila. Subalit sa kabila ng ulan, sila ay patuloy na pumunta rito upang makita lamang at matunghayan ang ating mga kandidato, lalo't higit ang atong Vice Presidente Inday Sara Duterte. Samantala, bagamat hindi rin personal na nakapunta sa senatorial candidate Pastor Apollo Seiki. Wait lang, alam nyo itong speech ni Pastor dito, grabe, hiyawan ng buong tao dyan sa Port Bonifacio. Liwasan Bonifacio, grabe, tumayo ang balahibo namin dyan. Panoorin nyo. Kibuloy, sa meeting di avance ng PDP laban, iginiit naman ng partido na walang iwanan sa kanilang grupo. Lahat ikinakampanya at lahat sinusuportahan saan man sila magtungo.
We are campaigning as a team. Kahit wala dito si Pastor Apollo Kibuloy, andito pa rin yung spirit niya kasama natin at isa yan sa nagpapalakas sa ating loob, no? Kasama natin si Pastor Apollo Kibuloy spiritually. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal. Kaya nga no mga kababayan, no, kaya nga mas piliin ho natin na maihalal ang 10 Duterte senatorial candidate dahil talagang alam nyo, yung sinasabi nga ni Pangulong Duterte na mas malakas kapag 10 senatorial lamang ang iboto nyo at eto nga yung 10 Duterte senatorial candidate, no. Alam nyo yung salita ni Pangulong Duterte na kalimutan nyo na ako pag hindi nyo hinalal ng 10 Duterte senatorial candidate. Alam nyo, sobrang lalim ho ng ibig sabihin nun. Medyo ngayon hindi pa natin mapagtanto pero balang araw at pag nakauwi si Pangulong Rodrigo Roa Duterte talagang malalaman natin. Samantalang ito good news, no? Pastor Apollo Kibuloy number 1 na po sa senatorial survey. Ito panoorin po natin. Number 1 si KOJC leader Pastor Apollo Kibuloy sa final run ng senatorial survey ng social media page na Archlight, habang pumangalawa naman ang mga re-electionist na sina Senador Christopher Bongo at Bato de la Rosa. Buong pagtitiyak ding sinabi ni Pastor Kibuloy na hindi siya tumatakbo para sa pera at ambisyon, kundi para ayusin ang bansang Pilipinas. Si Margot Gonzalez magbabalita. Pasok ang Duterte sa Magic 12 sa final run ng senatorial survey ng social media page na Archlight. Ginawa ang survey mula May 1 hanggang May 5 kung saan ang followers ng page ay bumoto mula sa 64 na senatorial candidates. Umabot sa kabuang 956,423 ang mga botante at halos 12.8 million naman ang engagement sa lahat ng kanilang platforms. Ang senatorial candidate na si Pastor Apollo Kibuloy ang nanguna sa natulang survey. Nakakuha ito ng 92,401 na boto sa tanong na sino ang iboboto mong senador. Sinundan siya ng mga re-electionist na sina Senator Christopher Bongo at Bato de la Rosa. Pang top 11 naman si Representative Camille Villar at Bonifacio Bosita. Sa isang recorded message, sinabi ng leading senatorial candidate na si Pastor Apollo ang dahilan kung bakit dapat siyang iboto sa Mayo 12. Ayon sa butihing pastor, hindi siya tumatakbo upang magpayaman o magsulong ng personal na ambisyon, kundi upang magdala ng tunay na pagbabago at maglingkod sa bayan upang itaguyod ang isang bansang malaya mula sa korupsyon at tunay na maayos ang pamamahala. Boto po ninyo sapagkat gusto ko pong kayo ay makaranas ng isang bansa na malaya sa korupsyon at malaya sa mga opisyal na nang-aabuso ng kanilang kapangyarihan at autoridad na ipinagkaloob sa kanila. At aasahan po ninyo ang aking pangakong ito. Hindi po ako pwedeng kainin ng sistema, ng politika. Ako po'y narito para ayusin natin ang Pilipinas at ito'y ipalakad sa tamang daan ng pamamahala. Kaya maasahan po ninyo ang aking pangakong ito na hindi magbabago, hindi ako tumakbo para sa pera, hindi ako tumakbo para sa pabor, hindi po ako tumakbo para sa ambisyon. Samantala patuloy ang malawakang kampanya. Hindi alam nyo talagang si pastor na ata ang magiging, alam nyo, talagang magiging historical ang magiging record nito ni Pastor Apollo Kibuloy pag siya ang naging senador, pag naging senador siya. Una-una yung pagiging hindi pala absent ng ibang senador dyan. Alam naman na natin kung sino-sino yan. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!